may bagong pasabog si General Torre. Malinaw daw na kapag may inilabas na warrant of arrest, tungkulin sa sino man na ipatubad at hindi baluktutin. Hindi bigyan ng anumang sariling interpretasyon. Nino man. Or the job of the law enforcement is not to interpret the guilt or the innocence of a person. The job is to implement the warrant because it is an order of a competent court. The job is to implement it without fear or favor. Because if you become selective in implementing which warrant you want to implement or which warrant you don't want to implement, that will be the start of chaos. Umalma si Senador Rodante Marcolita. Wala daw jurisdiction dahil kumalas na ang Pilipinas. Issued by the ICC, a foreign court with jurisdiction the Philippines does not recognize anymore. Bakit pinipilit pa natin na iserve ang isang warrant of arrest na hindi na natin kinikilala ang jurisdiction ng lintik na ICC na yan? Pero bilang abogado at mambabatas, alam kaya niya ang kanyang sinasabi? Totoo bang walang jurisdiction? Pero napansin nyo, umiiyak si Bato na nakiusap ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag daw umanong hayaang makulong siya sa ICC. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. Hindi ba noon mismo si Senador Bato, sabi niyang handa siyang haharap, handa siyang samahan si Duterte doon sa ICC? Umalma si Senador Rodante Marcolita. Iginiit niya na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court dahil kumalas na daw ang Pilipinas nito. Pero ang tanong, ba't yung mga kasong iniimbestigahan ng ICC ay nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute? Kung gayon, paano mawawala ang jurisdiksyon ng ICC sa mga aligasyon na ganap noong sakop pa ang ating bansa sa ICC? Posible di nabasa ni Marcolita. Kung talagang kumpiyansa silang walang pananagutan, bakit tila desperado sila sa pag-iwas at pagtago kay Bato? Musta? Welcome. Ito yung lingkod. Windel Talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Meron tayong boses ng masa, katanungan diyan sa ating YouTube. Ang tanong, dapat bang susuko si Bato sa ICC? Yes or no? At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. So, sa pagkakataong ito, mag-reaction nitong pagtutol ni Senador Marcolita sa Senate Resolution na nanawagang isoko sa otoridad si Senador Bato. Okay? So, may mga nagrally na nanawagan na si Bato dapat susuko daw. Oh, so napansin nyo man yung mga nagrarally. BBM, I am a Filipino. I am your constituent. BBM, wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Sa ikagaganda ng ating bayan ay siyang panibwisit na ito. Itong mga hinayos. Bato! 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 Arestuhin! Arestuhin. Bongo at Bato! Arestuhin! Arestuhin! Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the President. Isilin sa buhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Okay, magbigay tayo ng reaction
sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang pagtutol sa Senate resolution na nanawagan na susuko sa otoridad si Bato. The sponsors of Senate Resolution number 395, four of whom, despite differences, I have my respects, except for one, Mr. President, are urging Senator Ronald De La Rosa to voluntarily surrender to the peoples of the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. Mr. President, I respectfully oppose this resolution on the ground that the moment Senator De La Rosa surrenders, he will be immediately brought outside Philippine territory and deprived of the protection and remedies of Philippine laws and courts. To surrender Senator De La Rosa is to effectively surrender Philippine sovereignty itself. No, yan. Isa-isahin natin, mga kapatid. Tinututulan itong si Senador Rodante Marcoleta ang Senate Resolution 395 na nanawagang dapat susuko si Senador Bato sa mga otoridad kaugnay sa warrant of arrest ng International Criminal Court. At ayon sa kanya, kapag susuko daw umano si Senador Bato at madala ito sa labas ng teritorya ng ating bansa sa Pilipinas, mawalan daw ng remedyo sa legal sa korte ng ating bansa. Pero ang tanong dito, bakit tila ipinakita na walang kakayahan ang sistemang legal sa ating bansa na resolbahin ang usaping ito ng maayos, lalo na ang kaso? Kung naniniwala silang may sapat na Philippine remedy, bakit hindi nila hayaang dumaan yung legal na proseso kaysa magtago o umiwas sa warrant of arrest? Hindi ba mas lalong magkaroon ng duda ang karamihan kapag ang isang opisyal na dating nagsabing handang humarap sa anumang kaso, lalo na sa ICC, ay tila umiiwas at nagtago? Ngayon, ang usapin dito ay hindi simpleng paglabas sa bansa, kundi yung pananagutan sa ilalim mismo ng batas. Ang warrant of arrest ay hindi ito opinyon, kundi bahagi ito sa proseso ng hustisya. Kung talagang walang pananagutan si Senador Bato, marami siyang pwedeng magamit lahat ng mga legal na depensa sa tamang forum kaysa dalhin yung takot at kawalan ng remedy sa ating bansa daw. At ano pa ang sabi ni Marcoleta? Kung siya ay susuko, And deprived of the protection and remedies of Philippine laws and courts. To surrender Senator De La Rosa is to effectively surrender Philippine sovereignty itself. yan. Kung isuko si Senador De La Rosa, Bato De La Rosa, ay para umanong isinuko na ng Pilipinas ang sariling soberanya niya. Yun ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Kung isuko si Bato sa ICC, tila pagsuko na daw ito ng soberanya ng Pilipinas. Pero ang tanong dito, paano naging pagkawala ng soberanya ang pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa ICC kung mismong mga ahensya sa Pilipinas ang nagdesisyon kung kinikilala ba ito o hindi yung tamang proseso? Ang tunay na usapin dito ay kung may pananagutan ba sa batas ang isang opisyal na inaakusahan sa mabigat na krimen, lalo na sa crimes against humanity. So, hindi rin nangangahulugan na kapag may pakipag-ugnayan sa international body ay otomatikong nawala na ang soberanya ng isang bansa. Bakit? Maraming bansa ang nakipagtulungan sa international courts at iba ang daigdigang
kasunduan nang hindi mawala ang kanilang pagiging soberanya nito, ang pagiging malaya. Ha? So, kung ang argumento ay wala ng jurisdiction yung ICC dahil kumalas na ang Pilipinas, bakit patuloy pa ring pinagtutulan ang legalidad ng warrant? Ibig sabihin, may kinikilala ring legal na proseso na dapat sagutin sa korte, hindi lamang sa politika o kaya sa emosyon. At ano pa ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta? The International Criminal Court Pretrial Chamber 1, Mr. President, has Sa ating katanungan na dapat ba umano na susuko itong si Bato sa ICC? 78%, 80% yes, 20% no. Tuloy natin. confirmed that it issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa on November 6, 2025. It unsealed the warrant only on May 11, 2026. The warrant orders the arrest and surrender of Senator De La Rosa. Under Article 102 of the Rome Statute, to surrender Senator De La Rosa is to deliver him to the custody of the ICC in the Netherlands, a foreign jurisdiction where Philippine laws have no force and Philippine courts can do nothing. Okay, yon ang pahayag. Pabor ba kayo sa pahayag ni Senador Marcoleta na kapag isuko daw si Senador Bato sa ICC ay para na raw na isuko yung foreign court, ha? Yung pagsuko sa isang foreign court dahil nasa ibang bansa at ito wala namang Philippine Police Force ang ICC. Pero malinaw sa batas ng internasyonal na ang ICC ay wala talagang sariling pulisiya dahil nagdepende lang ito sa kooperasyon ng mga bansa para ipatupad yung warrant of arrest. Hindi ibig sabihin na illegal na agad ang naturang proseso. At kahit kumalas ang Pilipinas sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rome Statute noong taong 2019, paulit-ulit ng sinabi ng ICC. Sa Rome Statute, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong nangyari habang miyembro pa ang ating bansa. Hindi rin ito automatikong nawala ang obligasyon ng Estado sa mga investigasyon ng nasimulan bago pa ang pagkalas sa ating bansa noong taong 2019. So kung tutuusin, ang tanong dito ay hindi kung foreign court ba ang ICC, kundi kung may pananagutan ba sa mga aligasyon ng extrajudicial killings at kung haharapin ba ito sa legal na proseso. Dahil kapag ang isang akusado ay umiiwas sa warrant of arrest at pinatakas pa, mas lalo nitong pinalakas ang mga pagduda kaysa linisin ang pangalan sa legal na paraan sa korte. Ano daw ang sabi ni Marcoleta? Kung haharap si Bato doon sa Netherlands, mawalan ng kapangyarihan ang korte sa ating bansa. To surrender Senator De La Rosa is to deliver him to the custody of the ICC in the Netherlands, a foreign jurisdiction where Philippine laws have no force and Philippine courts can do nothing. While the sponsors pretend that they want Senator De La Rosa surrendered to authorities in the Philippines, in reality, they want him handcuffed. Sandali. May nabasa ako dito si Let's Gonzales Canillas. Simula noong merong pare na nakasawsaw sa politiko, wala na akong sumusunod sa inyong programa. Iba, nag-comment ka pa, Klets, Gonzales, Cañas. Kung ikay Katoliko, dapat pag-aralan mo talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Wala namang ipinagbabawal sa ating batas na yung mga pare, yung obispo, yung mga lay ay
tatalakayin ang mga isyu na may kaugnayan sa pangyayari. Part yan sa pagiging simbahan. Ha? Tandaan mo yung konstitusyon natin, nagsimula yan sa preamble. We the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Pagkatapos ihiwalay mo ang Diyos sa usaping pampolitika dahil sa mga kaguluhang nangyari ngayon at lalo na sa mga pananagutan. Okay, lalo na itong sinabi ni Senador Marcoleta na kapag dinala daw umano si Bato sa ICC ay wala na magawa ang korte sa Pilipinas. Pero dapat ding tandaan, hindi ibig sabihin dahil siya'y abogado, dahil siya'y mambabatas, tama na. Nakalimutan na ba ni Marcoleta na noong isampa yung kasong crime against humanity sa ICC, nasa poder pa si Duterte at si Bato. Ang tanong, gumugulong ba talaga gumugulong ba ng patas ang mga kaso dito sa Pilipinas laban sa mga makapangyarihang tao noong nasa poder pa sila? Tandaan natin, kahit mga obispo noong panahon ni Duterte, kahit mga pare, sinampahan ng kaso. Pero, na-dismiss yan. Na-dismiss yan. So, yung iba na ayaw talaga na pag-usapan ang issue sa politika, lalo na tulad kay Cletch Canias, abay, mukhang ginawa ninyong Diyos ang inidulo ninyong politiko na nagsabing magkita-kita daw umano sa impyerno. Nako, delikado yan. No? So, tingnan natin yung mga pangyayari sa kaso ni Kibuloy sa panahon na si Duterte ay makapangyarihan at siya ang nakaupo bilang presidente. Di ba? Sa panahon ni Kibuloy, sinampahan siya ng patong-patong na kaso doon sa Davao. Anong nangyari? Na-dismiss ang mga kaso ni Kibuloy sa Davao noong panahon ni Duterte. At kahit naidulog ito sa Department of Justice sa panahon ni Duterte, ay hindi rin umuusad agad habang hawak nila ang kapangyarihan. Yan mismo ang dahilan kung bakit may prinsipyo ang International Criminal Court na tinatawag na complementary. Complementarity. Papasok lamang ang ICC kapag ang isang estado, ang isang bansa ay walang kakayahan o walang tunay na kagustuhang magsagawa ng independent o seryosong investigasyon kaugnay sa mabigat na kaso lalo na sa crimes against humanity. Hindi ibig sabihin na pagsuko sa soberanya ang pagharap sa ICC. Ang tunay na tanong, kung walang aasahang hustisya sa loob ng ating bansa dahil kontrolado sa mga makapangyarihan ang sistema, saan ba sila hihingi ng pananagutan para sa mga biktima? Isang malinaw na halimbawa ang nangyari sa Senado. Kaya napansin niyo, bago lang, isinailalim si Senador Bato sa protective custody. Napalibutan sa mga pulis, merong mga sundalo, may mga sergeant at arms. Samantalang ang NBI ay doon stay sa GSIS building, malapit lang sa Senado. Pero, di ba nakalusot ba si Senador Bato? Kaya natural na lamang itanong ito ng karamihan. Kung dito pa lang sa ating bansa, dito sa Pilipinas, didinggin yung mga kaso, lalo na ang mabigat na kasong crimes against humanity. Ang tanong dito, makakaasa ba talaga ng patas at maayos na proseso kung mismong mga taong may warrant of arrest na ipakitang may kakayahang umiwas sa mga otoridad dahil may mga impluwensya pang tumutulong sa kaniya? So, dahil kung ordinaryong mamamayan ang may warrant, malamang magkaroon ng ganitong espesyal na trato o pagkakataong makatakas pa. Kaya lalong
lumalakas yung mga pagduda na may impluensya at may sistemang kayang protektahan etong si Senador Bato. Tuloy natin si Marcolita. Dragged to the airport, dumped on a plane, and vanished to the clutches of the ICC in the Netherlands. While the sponsors claim they want Senator De La Rosa to avail of Philippine judicial remedies, in reality, they want him removed from territorial jurisdiction of the Philippine courts and therefore deprived of the rights and remedies that every Filipino enjoy under our laws and constitutional protection of due process. O bago tayo mag-react sa constitutional protection of due process, mawalan daw umano pag isoko sa ICC. Una, yung sabi niya na mawala ng kapangyarihan ang korte sa Pilipinas dahil sa Senate resolution na nanawagang susoko si abogado at mambabatas pa sa Senado etong si Marcolita. Pero maling-maling interpretasyon na ang Senate resolution ay nanawagan na dapat sumuko si Bato sa mga otoridad ay magtanggal daw umano ng kapangyarihan sa mga hukom sa Pilipinas. Di yan mangyari. Bakit ang isang Senate resolution ay pagpapahayag lamang ng posisyon o pananaw ng Senado bilang miyembro sa Senado. Hindi ito batas at hindi ito kayang alisin ang kapangyarihan ng Philippine Court. Bukod dito, ang usapin sa ICC ay umiikot sa prinsipyo ng complementarity. Ibig sabihin, papasok lang ang ICC kapag nakitang walang tunay na seryosong pag-uusad ng investigasyon o paglilitis mismo dito sa ating bansa. Kaya kung talagang epektibo at gumagana ang ating justice system sa kasong ito, mas lalong hindi mawawala ang papel ng mga hukom dito sa ating bansa. At kahit may proseso sa ICC, hindi rin ibig sabihin na nawalan ng karapatan si Senador Bato sa due process. May abogado para sa kanya na magdepensa sa kanya. May paglilitis at may pagkakataong magdepensa si Senador Bato sa kanyang sarili. Kaya hindi tama na palabasin na otomatikong mawalan ng saysay ang hudikatura ng Pilipinas dahil lamang sa isang resolusyon na inilabas sa Senado. At ano pa yung sabi niya, ma-deprive daw umano ang ano yon? Balik natin ha. From territorial jurisdiction of the Philippine courts and therefore deprived of the rights and remedies that every Filipino enjoy under our laws. Oh, yan. Ang pahayag ni Senador Marcolita na kapag nasa ICC na si Senador Bato ay mawalan umano ng remedy sa batas ng Pilipinas. Ngunit dapat ding tandaan na ang kaso laban kay Senador Bato ay tungkol sa aligasyon ng crimes against humanity na matagal na ito na hindi umuusad dito sa ating bansa habang makapangyarihan yung mga sangkot na inaakusahan nitong crimes against humanity. Kaya nga, may prinsipyo ang ICC na pumapasok lamang ito kapag ang isang estado ay hindi kaya niya o kaya ayaw umanong magbigay na tunay na hustisya sa mga kaganapan, lalo na sa reklamo. Hindi rin ibig sabihin na nawalan lahat ng karapatan si Senador Bato dahil sa sariling proseso sa ICC. Dahil meron siyang abogado, pwede siyang magdepensa doon sa ICC tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, pangunahing tanong lang dito ay hindi kung saan siya komportable litisin, kundi kung saan nagkaroon ng patas at malayang pagdinig na walang impluwensya ng kapangyarihan o sa mga kasamang kaalyado sa politika. Yung sabi niya na sa ICC daw ay yung constitutional protection at due process
ay mawawala. Balik natin. They want Senator De La Rosa to avail of Philippine judicial remedies. In reality, they want him removed from territorial jurisdiction of the Philippine courts and therefore deprived of the rights and remedies that every Filipino enjoy under our laws. Yan ang pahayag ni Senador Marcoleta na mawalan daw ng constitutional protection at due process si Senador Bato kapag humarap ito sa ICC. Pero malinaw naman sa Rome Statute na may sariling proseso at may karapatan ang akusado sa ICC. Ulitin natin, meron siyang abogado, may karapatan siyang idipinsa ang kanyang sarili at lalo nang may presumption of innocence doon sa ICC at may pagliliti sa harap ng hukom. Ibig sabihin na ibig sabihin hindi dahil siya ihaharap sa International Court ay mawawala na talaga ang due process. Ang tanong, kung talagang kumpiyansa silang walang pananagutan si Senador Bato, bakit takot sila? Takot na takot silang haharap sa naturang proseso. Hindi ba? Ang due process ay hindi lang para protektahan ang akusado, kundi para mabigyan ng hustisya pati na yung mga nagreklamo at yung mga biktima. So kung sasabihin na constitutional protection lang ng Pilipinas ang dapat manaig, paano kung mismong sistema sa ating bansa ang pinagdudulahan ng mga biktima dahil may impluwensya yung mga inireklamo na nasa kapangyarihan at malawak ang koneksyon. Kaya nga, doon na papasok ang ICC kapag pinaniwalaang hindi gumagana ng maayos ang accountability sa lokal na proseso. Okay, tuloy natin. And constitutional protection of due process. In fact, Mr. President, if the sponsors will have their way, the Senator De La Rosa is transported to the Netherlands. The constitutional issues now pending before the Philippine Supreme Court will become moot and academic. The Philippine Supreme Court will be ousted of jurisdiction and prevented from fulfilling its constitutional mandate. There will be no end to this constitutional crisis, for in the years to come, the ICC, with much delight, will pick us up one by one, Mr. President. Bakit naman na huhulihin sila kung yun ang argumento ni Bato, isa-isa kung wala naman silang kaso? Naisipan ba yan ni Bato? At sabi ni Bato, ni Marcoleta, naisipan ba yan ni Marcoleta? Huhulihin daw sila isa-isa. At ayon kay Marcoleta, kapag isuko itong si Senador Bato sa Netherlands, magiging moot and academic na yung petisyon na inihain sa Supreme Court. Pero ang tanong dito, bakit ilang buwan na nagtago si Senador Bato? Hindi pumasok sa Senado, ngunit patuloy na sumasahod. Nagtago dahil takot sa napaulat na may warrant of arrest. So kung totoong naniniwala silang walang jurisdiction ang ICC, bakit hindi nila agad dinala noon pa sa Supreme Court yung usapin bago pa man dumating ang warrant of arrest kay Bato? Bakit noong ipatupad ang warrant of arrest sa kadumulog sila sa Korte Suprema? Hindi ba't pwedeng tingnan ito ng karamihan bilang taktika para ma-delay ang pag-aresto kay Bato habang hinihintay ang magiging desisyon ng Korte Suprema? At kung sakaling magpasya ang Korte Suprema na may jurisdiction ang International Criminal Court, ano ba ang nangyari ngayon? Mahuli ba si Bato na naipatakas na nila, naipalabas nilang sekreto sa Senado, na sa Senado'y binigyan nila ng Senate Protective Custody?
So hindi ba mas lalong nagmumukhang may pagtatangka talagang iwasan ang proseso ng batas kaysa harapin ito ng direkta? Okay, tuloy natin. Anong sabi ni Marcoleta? Only the Supreme Court, Mr. President, can stop this nonsense. The sponsors of Senate Resolution number 39 So, sabi ni Marcoleta, only the Supreme Court can stop this nonsense. So, tinatawag ni Marcoleta na nonsense ito. Diba, abogado si Marcoleta, mambabata si Marcoleta, bakit tinatawag niyang nonsense yung proseso ng International Criminal Court? Gayong ito ay isang kinikilalang international tribunal na may sariling legal na proseso. Kung talagang walang bisa at walang jurisdiction ang ICC, bakit noong dinala nila ang usapin kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong dinala si Pangulong Duterte sa Netherlands, hinuli siya sa pamamagitan din ng warrant of arrest sa ICC sa crimes against humanity. Di ba? Naghain din sila ng petisyon sa Supreme Court. Naghain yung mga anak niya. Kini-question yung legalidad sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Netherlands. Ano ang nangyari? Hindi naman pinipigilan ng Korte Suprema ang proseso. Ibig sabihin, kinikilala kahit ng Korte Suprema na may umiiral na legal na issue na dapat dumadaan talaga sa tamang proseso at hindi basta lang naluluta sa puro political na pahayag. Kung totoong malinaw na illegal, agad ang ICC, yung aksyon nito. Sana noon pa lamang ay naglabas na ang Supreme Court ng temporary restraining order o direktang nagpahinto sa naturang hakbang. Ngunit, alam ng karamihan, hindi yan nangyari. Kaya malinaw, ang usapin ay hindi nalulutas sa pagsasabing nonsense ang ICC, kundi sa pagharap sa legal na proseso at paglatag sa mga ebidensya sa tamang hukuman. Ang katanungan dito mga kapatid, sa busis ng masa natin, pabor ba kayo na susuko si Bato sa ICC? 89% yes, 17% no. Maraming salamat sa inyong pag-asali. Pero napansin nyo, bakit umiiyak si Bato na nakiusap ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag daw umanong hayaang makulong siya sa ICC. Habang kumakalat naman itong video ni Robin Padilla na nanawagan noon kay Trillanes na dapat humarap at huwag magtago. Pero bakit ngayon kabaliktaran? Itinago si Bato. Hindi ba noon mismo si Senador Bato, sabi niyang handa siyang haharap, handa siyang samahan si Duterte doon sa ICC? Umalma si Senador Rodante Marcoleta. Iginiit niya na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court dahil kumalas na daw ang Pilipinas nito. Pero ang tanong, hindi ba yung mga kasong iniimbestigahan ng ICC ay nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute? Kung gayon, paano mawawala ang jurisdiksyon ng ICC sa mga aligasyon na ganap noong sakop pa ang ating bansa sa ICC? Nasa Rome Statute yan. Imposible di nabasa ni Marcoleta. Kung talagang kumpiyansa silang walang pananagutan, bakit? Desperado sila sa pag-iwas at pagtago. Kay Bato,
Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod. Windel Talimong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Meron tayong boses ng masa, katanungan diyan sa ating Facebook, sa ating YouTube. Ang tanong, dapat bang susuko susuko yan, si Bato sa ICC? Yes or no? Okay. Kung para sa inyo dapat, okay, sagutin ninyong yes or no, yan mga kapatid, no, sa ating busis ng masa. Welcome at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan.